What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Pico Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa sesyonola, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga tayo dun. Wala pa. Kung nakinig lang sila, Yon. kung sila po ay tinigil nila yung drama, Yon. after the session, Yan. Drama. Kasi lagi nila sinasabi, ang drama daw. In-stage pa daw yung attack ng NBI sa Senado. Drama daw. Sino ba mahilig sa drama? Sino po ba mahilig sa drama? Eh kayo nga yung nag-walk out. Yun ang drama. Dapat, ang tama dyan ay magdebate. Debate, hindi drama. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. and instead try to listen to each other. The motion was to take up the amendment. Yon. Ibig sabihin is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede man tanong, pwede pa nga man-amend kung tininilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa Yon. 11, na 11 po kayo, Na, kasi ko sinasabi nila, wala silang Yun. chance na Yun. magkaliwanag. Wala pa meron. nga ho dun eh. Wala pa. Sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Naku. Tyranny Lacson. Naku. Tyranny Pangilinan. Naku. Tyranny Ontiveros. Naku. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Sasabihin ng iba dyan, bakit ganyan, na mali-mali pa spelling. Wait lang. Kaya nga na-realize ko yan at binago ko, ginawa ko ng I enhance. thank God for this opportunity. Yan na. Huwag kayo masyadong mainit Mga ulo. Facebook family, mga kaibigan Dali natin lang. sa media, Okay, kumuha ngayon dyan. kababayan natin. Yan. hindi lang yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pati ang ating mga kababayan around the world, and of course our prayers doon po sa mga kapatid natin, mga OFWs natin na nasa GDLTs. Sa pagbati namin sa iyo ngayong hapon, ay napakabigat na mga issues ang ating pag-usapan dahil sa puso ng ating demokrasya. We have to ask ourselves, how important is democracy to Yan. ourselves? That's the first point. How important is democracy? Ayan. Hindi kasi may relation doon sa sinabi niya, di ba? Meron sinabi doon na pag ang righteous ang namumuno, nagdidiwang ang taong bayan. Pag hindi ito totoo ito. Biblical sobra. Pag nagdidiwang ang taong bayan. Kaya nga bago bumaba si Pangulong Duterte, ang taas pa rin po ng net satisfaction rating niya. Pero sabi nga dito, pag ang namumuno ay tiwali, alam natin hindi righteous, medyo sablay, nagiging negative 15. Hindi po yan, nasusulat po yan ha. Kaya nga tama gumawa ka ng tama, grabe yung iyong net satisfaction rating. When the righteous is ruling the country, matutuwa ang taong bayan. Important. In personal. So like me, Halan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? Mismo. So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people grow. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Whether yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay... Medyo nagkamali lang si Senator doon ha. Ang tamang doon, Proverbs 22 verse 2. When the righteous are in authority or rule, the people rejoice. Kasi ang ginamit niya doon sa pangalawa, grow Mali po yung grow. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yun po yung tamang eksakto, verbatim. Kasi siyempre iba-iba interpretation ng book. Diba? Depende po yan kung sino yung nag-interpret po. Pero iisa po ang diwa niyan. Yan po ay UN. When the righteous rule, people rejoice. Because pag tama ang pinaggalaban o tinanim, maganda po ang haanihin. Pero when the wicked rule, of course, malungkot ang mga tao kasi may consequences. Yun, natama niya. May consequences ang paggagawa ng masama. Yun. So why am I saying this is about our democracy? Well, good governance kasi is about doing the right thing. And because hindi pala grow, people grown. Tama siya. Sorry naman. and women have their weaknesses, Kasi by the way, auto-caption po yan. Kaya nagkakamali yung caption. na-develop ko yung presidential form of government at yung tinatawag na check and balance. Yun, Ibig important yan. sabihin, interdependent, ang executive, ang judiciary, ang legislature, in our case, dalawang houses po to, House of Representatives and the Senate. But napaka-importante na independent.
ang legislative, ang judiciary from the executive. Kasi kung hindi, dictatorship yon. At Mhm. pag may Correct. dictatorship ka, tama't mali, iuutos na lang na may iutos to, wala Yun. nang check and balances. Ayun, correct. So, paulit-ulit sinasabing magulo ang Senate, hindi po. In this administration from 2022, it's the first time po na nagkaroon ng majority at Senate President, hindi lang po Senate President, yung majority, na wala pong kamay ang Malacanang sa pagpilit ng SP at ng mga komite. So, ibig sabihin po, I can dare say this is the first fully independent majority. Kaya, whether you talk about the 11, yung 11, or you talk about supporters nila, or you talk about some elements in the national government like the MBI for example, sila po ang nanggugulo Yun. because hindi sila komportable na independent ang Senado. Nako. So when you talk about check and balances, may consequences po to. So for example po, bilang check sa executive, meron kong impeachment process. So hindi pa ho kami nakakaupo or bagong po pa lang. Sinabi na po sa amin, may nains, maragoy ka ganyan kumibig sa. Hindi man claim it. So, sorry guys, I'm just asking kung okay naman yung sound. Lapit ko na okay. Because we're just using a cell phone and Senator Cayetano, gumamit po kayo ng mic. Madali lang naman po yung mic, mura-mura lang. Hindi siya ano natin si Senator Cayetano. Kaya kasi napaka-importante ng ano niya eh. Meron ganito oh. Ito, para lang sa kalaman yung Senator Cayetano to. DJI mic oh, yan oh. Ayan. USB yan. Tapos may mic lang na maliit. Plug and play lang naman po yun. Ang dami naman po kayong staff, i-ready na kaagad. O-on lang, hindi mo na i-on to, isasaksak mo lang to doon sa cellphone. Tapos i-on mo lang yung mic. Ganun lang kabilis yun. Kasi ikakabit mo lang dito. Yung mga staff naman ni Senator Cayetano ha, ano ba? Research naman kayo. Kasi tandaan niyo sa video, sa vlog, napaka-importante na mikropono. Sabi nga nila, 80% is yung mic o yung audio. 30%, 20% na lang yung video. Yan ang totoo kasi importante yung mensahe. At pag hindi kayo gumamit ng mic, no, buti na lang na-enhance ko to. Buti na lang si Banat Bay magaling mag-enhance. Di ba? Na-enhance natin to kaya lang medyo may pagka social yung pagkasalita niya. Pero hindi ganyan sa personal. taking this opportunity to speak to all of you directly, no? So, nandun ako sa impeachment, di ba? Ang dami po, may mga bishops, may mga business groups, may mga schools. Naglabas po lahat ng mga statement na kailangan independent, kailangan impartial yung impeachment. Sabi, etong bagong majority will do many things, will manipulate, will have machinations, whatever, para itigil yung impeachment. Pero nakita nyo po, napakaayos, walang naging problema. So, yun po ang sasabihin ko sa impartial, ibig sabihin ko, base sa ebidensya, tamang proseso. Ang problema po kasi sa ibang statement, nasa utak nila ay ang impartial convict na. Yan. So, ganun din sa kabila, yung sinasabi impartial ay acquit na. Yan. Wala pa nga home trial eh. So, hintayin natin ang trial at bantayan natin araw-araw. Pero nasaan po ang sense of truth? Doon po sa mga nag-issue ng statement na ngayon nakikita niyang tama ang pamamalakad at maganda at hindi issue po. Maganda po ang takbo tungo doon sa impeachment. Maganda ang schedule. Wala hong statement na mali pala yung una nilang statement. Okay lang po yun. That's your right. Ang sinasabi ko lang po kung anong itatanim nyo, lalo po yung mga namumuno ng mga eskwelahan, binabantayan tayo, gagayahin kayo ng mga baka. So dapat, pag tayo Bata. with integrity, with truth. Ganon din po, yung events na nangyari po nung Tuesday. Let me clarify hindi pa namin pinagbobotohan yung amendment sa rule Yon. na papayan po sa teleconferencing or online na pagboboto. Wala pa ho kami doon. Wala pa. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. Yon. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority, yung mga threats na tanggap namin. I'll go to the later. Nako, And in the matindi next yan. 2 days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Pico Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate?
bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Mm. Wala pa nga ho tayo dun. Wala pa. Kung nakinig lang sila, Yon. kung sila po ay tinigil nila yung drama, Yon. even after the session, Yan. Drama. Kasi lagi nila sinasabi, ang drama daw. In-stage pa daw yung attack ng NBI sa Senado. Drama daw. Sino ba mahilig sa drama? Sino po ba mahilig sa drama? Eh, kayo nga yung nag-walk out. Yun ang drama. Dapat, ang tama dyan ay magdebate. Debate, hindi drama. Yun lang ang gusto ko sabihin sa inyo. and instead try to listen to each other, the motion was to take up the amendment. Yon. Ibig sabihin is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amend kung kinilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa Yon. 11, na 11 po kayo, Na, kasi kung sinasabi nila, wala silang Sino? chance na Ayun. magkaliwanag. Wala pa meron. nga ho dun Meron Wala chance. pa. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Naku. Tyranny Lacson. Naku. Tyranny Pangilinan. Naku. Tyranny Ontiveros. Naku. Kasi palakasan ng boses, imbis na we listen to one another. Senator Lacson, Mm. I respect, he stood up and says he disagrees with the rule. So yung debate is whether or not we can take up the amendment. Hindi pa natin pinag-uusapan yung amendment. Eh alam niyo po, parang kasuyan Pag nilagay mo yung seed sa isang paso, pwede mong kunin at ilipat. So, batayin niyo po yung Senado, may tinatawag kaming change of referral. Halimbawa po, nalagay sa Committee on Public Order, tumayo yung chairman ng Committee on Justice the next day, sabi, mali ang referral doon. Kunin mo muna at ilipat dito. Mm. So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta, nandun po sa Committee on Rules, at Mhm. ang motion po ng acting majority leader is kunin Mhm. at pag-usapan sa floor. Yon. Hindi pa ho pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa punto nyo. Pero sabi ko nila na ang isda sa bibig na huhuli. Yon. Kaya kita nyo po nakita nyo po, yung pala plano all this time, arrest to him, takutin, Yon. intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, that the proper time evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag Nako. diyan ka, tutuluyan Yun. ka namin. Iyon na. Ayan na. Sa bibig mismo ni Cayetano, di ba sinasabi ko sa inyo? Na talagang may threat. Pagka ikaw ay, hindi lumipat, kakasuhan ka. Kaya nga, kinabukasan, agad-agad hindi lumipat si Jinggoy, nanindigan, kinasuhan. May kasunod pa. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Yun. Ano pa kaya? So, again That's a good point, Senator Cayetano. Wala pa yung impeachment, ganyan na. Paano pa yung sa impeachment? Tatakutin talaga para makabuo sila ng 16 na mag-i-impeach kay BP Sara Duterte. Tatakutin yon, pag hindi nyo in-impeach, kakasuhan kayo. Pag hindi nyo in-impeach, lahat na lang ng maimbentong kaso, makukuha ninyo. Yan ang nakakatakot dito. Ganyan sila katarantado. Ganyan po sila kademonyo. Alam mo kasi nakakasilaw ang kapangyarihan. Oh, nakakasilaw ho yan. Talagang pag ikaw nasa kapangyarihan na, ayaw mo nang bumaba. Pero mas nakakasilaw ang pera. Laking pera Pag nasa kapangyarihan ka, kita mo naman mali-malita. Magkano bilyon? Brad, pag ikaw ilalo ka ng bilyon, baka yung lahat ng prinsipyo mo mawala Hindi totoo ito unless maintindihan mo that there is another kingdom. Not just here on earth. Diba? Unless maintindihan mo yun, talagang kakapit kay. Kasi yung tao, sabi nga nila, lalong-lalo na sa mga babae, nakso, shit. Hindi totoo to. Pag tinanong mo daw ang lalaki, anong hinahanap nilang maging asawa? Ay hindi yung baka kala ng iba maganda. Hindi. O sexy. O, di ba? Hindi yan. Kasi bakit po? Nawawala yan Pag tumanda na, nawawala na. Dati mas sexy, ngayon lumba-lumba na. Di ba? Dati maganda, ngayon gurangot na. Di ba? Nawawala yan. That's the truth. Hindi yan ang hinahanap ng lalaking gusto niyang iharap sa dambana. Ika nga. Alam mo hinahanap ng lalaki? Yung may respeto at makakatuwang sa buhay. Yan ang hinahanap ng tao, ng lalaki. Pero, sa babae naman, alam niyo kung ano hinahanap nila. Hindi macho. Hindi yung maganda tiyan o may six packs. Hindi. Ang hinahanap naman ng babae, security. Importante yan security. Diba? So, ayun. Kaya nga, alam mo mga kababayan, itong sinasabi ni Cayetano, napakaganda. I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this. Ibig ko lamang kung sabihin doon sa security, kasi alam mo naman ang mga congressman, mga senators,
Ang habol kasi nila yung security ng kanilang pamilya. So gagawin nilang lahat ng bagay makapagnakaw. Maupo sa manatili sa posisyon para sila secure na hindi makukulong. At the same time, yung pera, importante for their retirement. Importante yun. Kaya talaga, gagawin nilang lahat ng bagay to have that security. Security in money and security in power. Kaya nabubulag ang mga opisyal natin sa gobyerno. With the majority, minority, I communicated it through the social media. I communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magpamayan araw-araw. Inayos namin yung impeachment. Kasabay ng impeachment po, inayos namin na may legislative calendar pa rin. Meron pa rin hong pag-aayos. Bakit po? I'll talk about that maybe over the weekend. Yung kung hindi ang numbers kasi natin, parati tayo nako-confine sa 13-11, sa 12-11, di ba? Sa 6-7. Kung ano-ano ang numbers eh. Ang importanteng numbers, inflation. 6-7! Ang importanteng numbers, GME, GDP. Ang importanteng numbers, productivity ng ating mga magsasaka. Ang importanteng numbers, yung dropout sa eskwelahan. Yung pagtaas ng kaso ng AIDS. Pagtaas ng teenage pregnancy. Ang dami natin kailangang usapan na priorities. So, tatlo ibabalanse po natin. Yung economic crisis, where we have to talk about the quality of life. And when we talk about the quality of life, we have to talk about security. We also have to talk about drugs. When we talk about quality of life, we have to talk about education, health, jobs. Kung sapat yung kita sa taas ng mga presyo at kung may trabaho pa rin ng tao. Yung second, yung impeachment, which will start in early July. But third, is the corruption issues katulad ng flood control. So we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth Yun. or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan ng Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Which go to my second point. The Committee on Public Order, doon po na-assign yung May 11 events that for us led to the May 13. Kaya ngayon, kung sino-sino nag-iimbestiga, sabay-sabay po ngayon nag-iimbestiga, nagsistatement sa Senate. DOJ, NBI, CIDG, may PNP, may CIDG, hiwalay pa sa spokesperson ng PNP, meron pang so Ombudsman, NBI, May magandang announcement May malupit na announcement. Unya-unya. Easy. Ito, lalabas na. DOJ, PNP, CIDG, DILG. Agad-agad pumayag kami sa joint with the DILG at PNP, but at one point, sila na lang. Kami tahimik para independent. Pero kung ano na narinig kong statement katulad nung sa CIDG na imbestigahan daw si Robin at kami doon sa pagtakas ni Senator Bato. Mismong boss nun mismong DILG at PNP nagsabi na May 13, wala pa kayong hawak na warrant at pending pa sa Supreme Court kung pwede nga i-serve yung warrant. So paano naging pantakas yun at paano naging krimen na tulungan siyang makalabas? So kung iimbestigahan nyo ang buong Senate at majority, kailangan yung imbestigahan ng Chief PNP at SILG. Kasi sila mismo nagsampi, wala namang warrant pa sa survey. So, it's getting crazy. Paulit-ulit na lang kayo na magulo ang Senado. Hindi po ginugulo nyo. Let me backtrack Nung natanggal po last year si Senator Cheese Escudero, lumabas yung Eliwan Batchis. Batchis. Pumayag na si kanina, Senator Loren. Nung February po, iupo po namin si Senator Loren. Doon nagsimula yung mga pressure. O, di ba sinabi natin yan? Sabi ko sa inyo, may talaba tayo dyan. Sinabi natin si Senator Loren ang napipinta noon kasi hindi, para bagang give and take. At least si Senator Loren, hindi mo naman masasabing talagang Duterte yan. Kasi ito, siyempre, si Senator Cayetano, naging Vice President ni Tatay, di ba? O kaya, ang compromise dapat noon, si Senator Loren. Doon po natin na narinig namin na kasama sa deal yung mga kaso. O sinabi, anyone but Loren. O pag upo ko naman, anyone but Cayetano. To be fair, hindi ko narinig sa Malacanang yan. Narinig ko sa mga kasama natin sa 11. And so far, since May 11 ko now, what have we done but try to talk about the bigger picture? To talk about crisis, to talk about values, to talk about God in government, to talk about unity. Bakit kayo takot na yung majority na to ay gawin namin ang aming trabaho?
Wala naman kaming kinatarget eh. Hindi katulad nung inyong dating majority na talagang tinarget ang Senado para pababain yung rating. Again po wala dapat kaktapan. Wala dapat po from the President, the Vice President, Senators, managot ang dapat managot. Kaya mag-repent na yung mga dapat mag-repent. Pero sobra po naman ata na lahat na ng sisi binibintang sa ilang tao o ilang partido lang. Bakit po ba? Yung taas ba ng presyo ngayon, pagtaas ng gasolina, yung kawalan ng trabaho, handling ng mga cases ng OFW, yung flood control, yan po ay sisisihin nyo sa opposition, yan po ay sisisihin nyo sa majority ngayon. So anyway, that's your privilege. Let's have the hearings, then let people judge. And yun ang advice to sa 11. Maghanda na rin, mag-attend kayo. So Yun. rather than spewing out venom, calling us names, yung basura kasing kinatapon nyo, babalik din sa inyo, di ba? So kita nyo, yung mga tinawag din na names before is now all over the internet. Rather than debating, the Tuesday night should not have ended that way. There's no need for the walkout. It would have taken us hours. Baka nga Monday o Tuesday pa matapos ang debate sa daming gusto magsalita. Ang problema, you refuse to listen to us. So, let me talk about many more things. Now, what are the important numbers? Why we have to think about our democracy? Why good governance is important? I'll talk about that sa weekend, no? But importante, tonight, matulog kayo, nalalaman, meron kayong gobyerno na hindi sunod-sunuran lang. Yun. Meron kayong Senado na lalaban. Yun. Meron kayong Senado na hahanapin ang katotohanan. Yun. May mga senador sa majority na handang makulong, ilaban lang yung kanilang prinsipyo na independent ang Senate. Tuloy-tuloy po ang intriga, kaya tuloy-tuloy din po ang pag-meeting namin. Yun. Our country is worth it. So if you ask me what did you do for us, pray for us. No, pray that we stick together, that this majority will be given a chance. But pray then, di ba? Na walang cover up kahit sino man. Di tayo pwedeng parang fraternity sa college na pag may rumble na, wala na akong pakialam kung sino tama at mali kasi kampihan na lang yung blood natin kasi rumble na. Hindi po. If we love that, if we love our country, if we love the Senate, hindi pwedeng blind ang ating pagsuporta sa kahit anong grupo. No? So say a prayer. And habang may oras pa, yung gumagamit ng reins of power, no, for their own purposes. This kind of miscalculation, sabihin nyo may makukulong, may makakasuhan, we can make your life living hell. Again and again in history, iglan to how it ends, di ba? So dapat po, we work towards having the righteous rule. So does that mean palitan ng palitan? Hindi po. Pray for those who nakaupo. Kasi kahit naman po yung apostles, di ba? Si Apostle Paul was killing Christians. Nadamit ni Lord. So ang dami-dami kong example kung saan ang tao na hindi righteous ay pwedeng maning righteous by simply repenting, asking God for revival, restoration, asking God na manilaw kung ano tama at mali. Let me end on a positive note. We're willing to work with the 11. Sila lang naman nagsasabi na this will not work unless tanggalin yung si Cayetano. Kung ako lang problema, no problem. Ang problema, pangatlo na ako eh. Anyone but Escudero, anyone but Licarda, anyone but Cayetano. So sinong susunod? Basta't hindi sunod-sunuran sa inyo at sa agenda nyo. Yun. Alam mo, ito don't take it personal, kayong minority. Don't take it personal, hindi naman kayo eh. Meron talagang dyan sa Malacanang na pag hindi yung sunod-sunuran sa kanila ang Senate President, tatanggalin nila. Di ba? Bakit? Again, alam natin kung bakit. Ayaw matunton o mabanggit ang tunay na mastermind. Tunay na mastermind. Hindi yung grandis ni Remulla na mastermind. Hindi yon. Yung tunay. Dinideny nila na may agenda na palitan ng konstitusyon. But the reality is, in 2023, di ba, mutik na matuloy ito si 23 and 22, 24. Di ba, itutuloy na talaga yung PL eh. Di ba, so hindi mamatay-matay yung mga issue na to because meron ko talaga. So yung corruption, we can change as a nation. But we have to expose and we have to punish the right people. Good afternoon. Have a good weekend. And whether tomorrow or Sunday, I'll talk about more details. Again, pray for the majority and abangan. And sana po yung mga witnesses, lakasunod po loob nyo rin. No, sama-sama po. Basta ang kailangan lang, hindi pwede mag-witness yung magsisinungaling. Yan. Magsabi lang po parati ng totoo. Yan. Bless you po, lang hapon. Ayun. At in-announce din po ni Cayetano sa isang, I think it was his, I don't know kung sa Senate post ba yon, pero in-announce doon, may lumabas na balita na magkakaroon ng subcommittee na mag-aayos ng sama-sama pagdating sa sa flood control. Bakit wala dito yun? Ayan a Blue Ribbon Subcommittee will be formed para sa flood control. Senator Marcoleta will issue the notice on Monday para tuloy sa Thursday ang flood control hearing. It will be impartial. We want the truth to come.
So I'm inviting the whole public, bantayan yung ang Senado. So hindi lang Blue Ribbon ang mag-aano diyan, tawag dito, ha-handle nitong flood control controversy. Kung hindi po yung entire subcommittee na nasa ilalim po ni Marcoleta. So napakaganda ho nitong nangyari na ito. Palakpakan natin. Nung una kasi, ito kwento dyan. Gusto niyo ng totoong kwento? Yung walang halong bullshit. Gusto niyo yung totoong kwento? Nung una talaga, makwento na lang natin kay ano. Baka sabihin na, ang daldal mo ba, Natbay? Hindi, ang una talagang kwento nun, parang compromise yun si Marcoleta kaya hindi siya gagawing Blue Ribbon Committee. Para to retain the leadership. Bakit? Pinag-agrihan supposedly. Supposedly. Para mas mahirap naman yung gawin yung Blue Ribbon Committee si chairman si Marcoleta, tapos mawala yung leadership sa majority. So compromise. Okay. Kaya lang, hindi sila tumitigil. Ang minority hindi tumitigil agawin ang leadership. To the point, hindi ko alam kung kakuntsaba din ba sila sa pagka-aresto kay Jinggoy, pero gayon pa man, talagang gusto nilang kunin ang leadership ng Senate. So, maybe that's the reason why, ganun, parang ganun ang nasa isip siguro ni Senator Cayetano. Ganun. Okay, sige. Gawin na natin na subcommittee, sama-samang mga committee at ang mag-head, walang iba kundi si Marcoleta. Ayaw nyo palang compromise. O sige, eto na, si Marcoleta na. Siya na ang mamumuno ngayon sa flood control investigation. Ayun. Kaya panoorin natin ito. Itong saganang mamamayan. Panoorin natin. Ay, wait.